Second dinner natin dito sa Bolinao. Nagluto na nga ang aming kasama ng aming makakain sa umaga. Itlog lang at saka corned beef. Ito nga pala may nagbinta dito sa amin. Ito daw ang bestseller nila, nakakanin daw dito. Malagkit siya na inilagay sa kawayan. At ayan na nga, tinikman na nga nung kapatid ko. Parang sumanlatik sa atin kasi may kasama yung sirap. Ang kaibahan lang kasi dun nila niluto sa bamboo sa kawayan. Bali dun mismo niluto yung malagkit sa kawayan. Tapos habang kinakain mo, lalagyan mo siya ng sirap. Masarap naman siya, parang sumanlatik lang din sa atin. Ayan ang view natin, no? Low tide nga pala pag umaga. Walang masyadong tubig. Meron namang mga konti-konting tubig, parang ganyan. Ayan, may tubig dyan. Pwede kang maligo kung gusto mo maligo sa umaga. Ganyan siya, low tide. Napakaganda dito. Ayan, no, tingnan nyo, pet friendly. Pwede kang magdala ng mga aso ninyo. At tingnan nyo naman, napakalinaw ng tubig niya. Tingnan nyo po, napakalinaw. Nag-enjoy talaga dito ang mga bata nung pumunta kami kasi hindi siya masyadong maalon yung tubig, tapos hindi pa siya sobrang alat, tapos wala siyang mararamdaman muna Makati, wala. Kaya ayan, nag-enjoy talaga sila. At noong tanghali na, nagluto na kami ng aming ulam kasi kinabukasan na to, kailangan na nating lutuin yung iba nating dalang baboy, baka masira siya. Pero hindi naman siya nasira, sakto lang. May mga ice pa ngang buo dun sa cooler natin. Ganda pala ng cooler natin. Di siya agad na yung ice niya. Nung mga tanghaling tapat na, ayan, bumili kami ng buko. Naghahalagang 30 pesos ang isang buko sa kanila. Mura na yun kasi dun sa Bulacan, mahalang buko pag ganyan. Kaya ayan, sinulit namin. Tapos, yan, ginawa namin, nilagyan namin ng gatas. Nung pahapon na pala, ito na yung view niya. Yan napakaganda ng sunset nila. Buti na lang may sunset yung sa sunrise wala kaming nakita. At nagluto na din kami para sa aming hapunan, sa dinner namin. Ginisang ampalaya lang na may beef. Tapos tinulang isda. Ayan. Yun yung magiging ulam natin. Binili lang namin yung isda dun sa palengke nila. Malapit lang pala yung palengke nila. Kaya kahit hindi kayo magdala ng baon nyo, may mabibilhan kayo ulam. Kasi sobrang lapit lang. Siguro mga 20 minutes lang. Mula sa inistehan naming campsite yung nila. Kaya kahit wala kayong dalang baon na pagkain, makakabili po kayo. At nung gabi na nga, habang nagbo-bonfire po kami, ayan, may nagbenta po sa amin dito. Halagang 200 lang po yan, ang lalaki.